Shalom sa inyong lahat. Pumasok sa kanyang templo ng puso'y nagdiriwang, umawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Awit 100 at talatang 4. Welcome po sa Good and Faithful channel dito sa YouTube. Dalangin kong maging pagpapala ito sa iyo tuwing ikaw ay magbubukas at manunod. Ang pangunahing mapapanood mo ay ang pagtatalakay ng lingguhang pag-aaral ng salita ng Diyos. Paminsan-minsan ay madaragdagan ito ng mga serye ng pag-aaral sa ibang paksa tungkol sa pagiging katiwala ng Diyos. Kamangha-manghang katuparan ng propesiya ay nagsasalita ng kapangyarihan ng Diyos. Mga alusyon, larawan, simbolo. Paano pag-aralan ng propesiya ng Biblia? Bago tayo pumalaot ay manalangin muna tayo. At ang ating panalangin ay mula sa awit 95, talatang 6 at 7. O parito kayo, tayo'y sumamba at yumukod. Tayo'y lumuhod sa harapan ng Panginoon, ang ating manlilikha, sapagkat siya'y ating Diyos at tayo'y bayan ng kanyang pastulan at mga tupa ng kanyang kamay. Amen. Panlabing-dalawang leksyon na mga pauna. Ating susing talata ay 2 Timoteo 1-7. Ito ay sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng pagkatakot. Sa halip, binigyan niya tayo ng espiritu ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng maayos na pag-iisip. Napakagandang talata. Unang-una, yung hindi ibinigay sa atin. Yan ang espiritu ng pagkatakot. Kaya walang dahilan na tayo ay matatakutin. Ikalawa, binigyan niya tayo ng tatlo. Una, espiritu ng kapangyarihan, ng pag-ibig, at ng maayos na pag-iisip. Napakagandang mga regalo mula sa ating maibiging Diyos. Ating titingnan ang dalawa pang mga kwento ng Biblia na naglalarawan ng kapansin-pansing mga detalye sa mga pangyayari sa huling panahon. Una, susuriin natin ang salaysay ni Shadrach, Meshach at Abednego. Pagkatapos ay babaling tayo sa bagong tipan kung saan masusumpungan natin ang karanasan ng mga unang Kristiyano. Binibigyan diin nitong parehong halimbawa ang kapansin-pansing tapang at naglalaan ng mga susi upang makatagpo ng kapayapaan ng isip sa ilalim ng pinaka mapanubok na mga kalagayan. Opo, ang mga pangyayari sa huling araw ay magiging mahirap at mapangsubok para sa mga naghahangad na manatiling tapat sa Diyos. Subalit sa katapusan ay dapat nating tanawin ang mga pangyayaring ito na may pag-asa, hindi ng takot. Tandaan natin yung ating susing talata. Hindi tayo binigyan ng espiritu ng takot. Muli ay tatlong paghahati ng leksyon. Una, inuunawa ang Daniel 2. Ikalawa, ang utos upang sumamba. At ang ikatlo ay isang talagang galit na dragon.
Doon sa una ay tatalakayin ang historisistang pananaw sa propesiya. Sa ikalawang hati ay dalawang tatalakayin. Sinasamba ang larawan at sinasamba ang larawan muli. Dalawa pa rin sa ikatlong hati. Pag-uusig sa unang iglesia at ang marka ng halimaw. Yung unang paghahati, inuunawa ang Daniel 2 at titignan natin ang historisistang pananaw ng propesiya. Daniel 2:31 hanggang 35. Ikaw ay nakamasid o hari at nakakita ka ng isang malaking ribulto. Ang ribultong ito, kapangyarihan at lubhang makinang, ay tumayo sa harapan mo at ang anyo nito'y kakilakilabot. Ang ulo ng ribultong ito ay dalisay na ginto. Ang dibdib at mga bisig nito ay pilak. Ang tiyan at mga hita nito ay tanso. Ang binti nito ay bakal. Ang mga paa nito ay may bahaging bakal at may bahaging luwag. Patuloy kang tumitingin hanggang sa may natibag na isang bato, hindi sa pamagitan ng mga kamay. At ito'y tumama sa ribulto sa mga paa nito at dinurog ang mga ito. Nang magkagayon, ang bakal, ang luwad, ang tanso, ang pilak, at ang ginto ay nagkadurog-durog at naging parang dayami sa mga giikan sa tag-araw. At ang mga ito'y tinangay ng hangin na dapat hindi na matagpuan ang anumang bakas ng mga iyon. Ngunit ang bato na tumama sa ribulto ay naging malaking bundok at pinuno ang buong lupa. Kasaysayan ng daigdig mula Babylonia hanggang ngayon. Isa sa pinaka makapangyarihang propesiya sa buong kasulatan ay ang Daniel 2. Sumusulat higit sa 500 taon bago kay Kristo, itinakda ng propeta ang kasaysayan ng daigdig mula sa kanyang panahon sa Babylonia at pagkatapos tuloy-tuloy sa Media Persia, Gresya, Roma at ang pagkakabuwag ng Roma sa mga bansa ng modernong Europa gaya ng pag-iral ng mga ito ngayon. Sa katunayan, nagsasalita tungkol dito ang mga bansang Europeo. Isang talata ang nagsasabing pagsasamahin nila ang kanilang mga sarili sa binhi ng mga tao, ngunit hindi sila magkakahalo. Kung paanong ang bakal ay hindi humahalo sa luwad. Daniel 2:43. Paano ang paghahalo ng mga binhi? Ito'y pag-asawahan ng mga iba't ibang lahi. Ang propesiyang ito'y kamanghamanghang natupad. Ibig sabihin, sa kabila ng lahat ng uri ng pag-asawa sa ibang lahi sa pagitan ng mga tao sa mga bansang ito, mula sa mga prinsipe hanggang mga karaniwang tao, nanatili silang hati. Halimbawa ng monarkiyang taga-Britanya. Ang monarkiyang taga-Britanya ay tinatawag na House of Windsor. Gayunman, itong pangalan ay medyo nagbago kamakailan lang, 1917. Bago yon, ang pamilya ay tinawag na Saxe-Coburg, isang malinaw na pangalang Aleman. Dahil marami sa mga maharlikang taga-Britanya sa pamagitan ng paghahalo sa mga binhi ng tao ay kamag-anak sa dugo ang mga Aleman. Bakit sila nagbago ng pangalan? Kasi noong unang pangmundong gera, World War I,
Naglaban ang Gran Britanya at Aliman at dahil diyan, nagpalit sila ng pangalan mula sa isang Aliman ay naging isang Ingles, House of Windsor. Yan ang katunayan na bagamat magkakamag-anak sila, hindi sila maghalo ayon sa propesiya. Makasaysayang interpretasyon ng mga propesiya. Ang mga propesiya ay tumatahak sa kasaysayan ng isang walang patid na pagkakasunod-sunod ng mga imperyo, nagpapasimula sa unang panahon at nagtatapos sa hinaharap, kahit pa sa ating kapanahunan. Ito ang historihistang pananaw sa pagbibigay kahulugan ng propesiya at ang hinihingi ng talata. May apat kasi na uri ng pananaw tungkol sa Apokalipsis. Yung una ay tinatawag na idealist. Tinuturing ang Apokalipsis na allegorical. Ang mga pangyayari ay hindi nakatali sa tiyak na nangyari sa kasaysayan. Walang relasyon sa ah, mga kasaysayan na aktwal. Ang ikalawa ay tinatawag na preterist at ang ikahulugan ito ay nakaraan. Ang mga pangyayari ay natupad noong AD 70 at nabubuhay na sa bagong langit at bagong lupa. Kataliwas naman na ikatlo, ito ang futurist. Mangyayari pa sa hinaharap. Di pa nangyayari ang nasa Apokalipsis. Ang kahuli at ang pang-apat ay historicist, simbolikong representasyon ng kasaysayan. Ibig sabihin, nakatali sa kasaysayan. Itong paggamit ng historisistang pananaw ay mahalaga para sa pag-unawa ng mga pangyayari sa huling araw, lalo na gaya ng pagkakalarawan ng mga ito sa aklat ng Apokalipsis. Kaya ang ating iglesia ay nandoon sa historicist na pananaw. Ang Daniel 2 ay nagpapatunay sa atin na hindi lang nalalaman ng Diyos ang hinaharap, kundi siya sa katapos-tapusan ay pinamamahalaan ito. Pangalawang pagkakahati, ang mga utos upang sumamba. At ang unang tatalakayin ay sinasamba ang larawan, Daniel 3:4-6, at malakas na ipinahayag ng tagapagbalita. Sa inyo'y ipinag-uutos, o mga bayan, mga bansa, mga wika, na kapag ka inyong narinig ang tunog ng tambuli, plauta, alpa, sambuko, saltero, tambol, at iba pang mga panugtog, kayo'y magpapatira pa at sasamba sa ribultong ginto na ipinatayo ng Haring Nebukadnezar. At sino mang hindi magpatira pa at sumamba ay kagad na ihahagi sa gitna ng horno na nagniningas ng apoy. So, yung unang pagtatalakay, ang image o yung larawang sasambahin ay ang isang rebulto na kaiba doon sa panaginip niya na rebulto. Kaiba sapagkat yung napanaginip niyang rebulto ay may iba't ibang pilak. Itong kanyang pinagawa ay purong-purong ginto. Walang nagtatagal na katapatan para kay Nebuchadnezzar. Sumagot ang hari kay Daniel at nagsabi, tunay na ang iyong Diyos ay Diyos ng mga Diyos at Panginoon ng mga hari at tagapagpahayag ng mga hiwaga. Yamang naipahayag mo ang hiwagang ito.
Yan ang pagkilala na ginawa ni Haring Nebuchadnezzar. Ah, ang kanyang pagpugay ay hindi lang kay Daniel, kundi ang Diyos ni Daniel. Pero kagaya ng sinabi rito sa subtitle ay walang nagtatagal na katapatan para kay Nebuchadnezzar. Sapagkat, basahin natin ang susunod na talata, Daniel 3:1, ang haring si Nebuchadnezzar ay gumawa ng isang ribultong ginto na ang taas ay 70 talampakan at ang lapad ay 9 na talampakan. Itinayo niya ito sa kapatagan ng Dura sa lalawigan ng Babylonia. Yon. So, hindi tumagal ang kanyang pagtingin sa hari ng mga hari, ang Diyos ni Daniel. Gayunman kalaki ang parangal ni Nebuchadnezzar. Humanga sa nagawa ni Daniel na unay ibinigay kay Daniel at ang kanyang Diyos. Hindi ito nagtagal. Tingnan natin ang gininto ang estatwa. Binigyan din ng hari ang kanyang pagsalungat sa mensahe ng Diyos sa pagtatayo ng isang estatwang yari sa buong ginto. Ano ang mensahe? Doon sa panaginip niya, ayon sa interpretasyon na binigay ni Daniel, ang ulo ay ginto at yan ay kumakatawan sa Babylonia. Ngunit ang ulong ginto ay napalitan ng pilak. Ibig sabihin, ang kaharian ni Nebuchadnezzar ay mawawala at papalitan. Ngunit nang siya nagpatayo ng isang ribultong puro ginto, ano ang mensahe niya? Ang mensahe niya ay hindi babagsak ang Babylonia at laging magiging kahari si Nebuchadnezzar. At sino mang magtatangkang hamunin ng ideyang yun ay papatayin. Ito'y nagsilbi bilang isang makapangyarihang paalala na ang ating makataong pagnanasa para sa pagsasarili ay matuling makakabulag sa atin sa katotohanan tungkol sa kung paano ang malaking tunggalian ay tiyak na magaganap. Nagpapakita si Nebuchadnezzar ng isang pag-uugali ni Lucifer. Siya ay ambisyoso, hambog, at sapat na mayabang upang hayagang magrebelde laban sa autoridad ng Diyos. May mga kitang-kitang kaibahan. Kalaunan, nakarating sa panampalataya si Nebuchadnezzar na tunay na Diyos sa tunay na Diyos at malamang na makatagpo natin siya sa kaharian na sa simula ay nagpupumilit niyang salungatin. Hindi tinalakay dito ngunit sa mga susunod na kapitulo ay makikita ang mangyayari kay Nebuchadnezzar. Mawawala ang kanyang isip at sa mahabang taon ay parsa sang hayop. Ngunit ibabalik ang kanyang isip at bunga nun ay kikilalanin niya ang Diyos sa langit. At dahilan sa yan ang lundo ng kwento sa kanya sa Biblia, may posibilidad na siya ay naging anak ng Diyos at makikita siya sa kaharian ng Diyos pagdating ng araw. Yan ang sinasabi ng leksyon. Ang pagsalungat ng tatlong Hebreo. Isipin kung paano kadaling pangatwiranan ng tatlong lalaki ang kanilang lusot sa mapanganib na sitwasyong ito. Hindi kaya magpanggap na lang yumukod upang itali ang kanilang sintas ng sapatos samantalang nananalangin sa kanilang Diyos. Kunwari ay sila yumuyukod sa pagsamba doon sa libulto. Na yun ang maaari nilang isipin at gawin. Talaga bang napakahalaga ang kaharap nila? Buong linaw, yun ang inakala nila kahit na ang kanilang mga salita ay
nagpapakita na nalalaman nilang maaaring hindi sila makakatakas kasama ng kanilang buhay. Ang sabi ng mga lalaki kay Nebuchadnezzar sa Daniel 3:17 at 18, sabi nila, kung mangyayari na ang aming Diyos na pinaglilingkuran namin ay hindi makapagliligtas sa amin sa horno ng nagniningas na apoy, ay hayaang iligtas niya kami sa iyong kamay, O Hari. Ngunit kung sakali mang hindi, dapat mong malaman, O Hari, na hindi kami maglilingkod sa iyong mga Diyos, ni sasamba man sa ribultong ginto na iyong itinayo. Yan ang kanilang kapasyahan. At ang tugon ng bagong tipan sa Lucas 16:10 tungkol sa kanilang sinabi ay ganito, ang tapat sa kakaunti ay tapat din naman sa marami, at ang hindi tapat sa kakaunti ay hindi rin naman tapat sa marami. Pangalawang pagtatalakay, sinasamba ang larawan muli. So, dalawang pagsamba ng larawan ito. Yung una sa lumang tipan ay isang ribulto na pinagawa ni Nebuchadnezzar. Dito naman, tingnan natin ang Apokalipsis 13:5, yung ikalawang pagsamba ng larawan. Apokalipsis 13:5. At ito'y pinahintulutang makapagbigay ng hininga sa larawan ng halimaw upang ang larawan ng halimaw ay makapagsalita at maipapapatay naman ang lahat ng hindi sumasamba sa larawan ng halimaw. Hindi na ribulto. Larawan ng isang halimaw. Yan. So, ang title ay sumasamba sa larawan muli. So, ito ikalawang discussion sa ating leksyon. Ang pagsamba sa larawan ng halimaw. Ang utos, mapaparusahan ng kamatayan na sambahin ng larawan. Daniel 3:15. Inaaninag ang itinuro ng Apokalipsis, yung talatang 13:15 ng Apokalipsis, at siya'y pinagkalooban makapagbigay ng hininga sa larawan ng hayop upang ang larawan ng hayop ay makapangusap at maipapatay naman ang lahat ng hindi sumasamba sa larawan ng hayop. Ang tunggalian sa pagitan ng dalawang pagsamba. Hindi itong pagsamba dun sa ribulto at pagsamba sa larawan ng halimaw, kundi ito ay yung pagsamba sa Diyos sa langit at ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Tinatawagan ng bayan ng Diyos upang sambahin siya na gumawa ng langit at lupa at dagat at bukal ng mga tubig. Ibig sabihin, ang lumikha bilang laban sa malinaw at sa halimaw at sa kanyang larawan. So, pinaghahambing yung dalawang pagsambang yan sa Diyos at sa mga Diyos-Diyusan. Ang tatlong Hebrewong kabataan umaharap sa katulad na banta, tumangging sambahin ang anuman maliban sa katulad na Diyos na lumikha. Kaya gaano man ang pagkakaiba ng mga kalagayan sa pagitan ng nangyayari sa kapatagan ng Dura bilang laban sa lumikha at ang mangyayari sa buong mundo kasama ang panawagan upang sampahin ng larawan gaya ng laban sa lumikha, ang prinsipyo ay magkatulad. So yung pagsamba sa lumang tipan na nakita natin at pagsamba sa Apokalipsis ay isang prinsipyo ang nasa likod nito.
Ano ba ang pagsamba kasi? Ang pagsamba ay hindi kinakailangang mga ngahulugang pagyukod at paghandog ng insenso. Bagamat maaari ito, sinasamba natin ang anumang humahawak ng ating sukdulang katapatan. Kapag isinasaalang-alang mo kung sino ang Diyos, ating lumikha, at pagkatapos ng kanyang nagawa para sa atin kay Jesus, ating manunubos din naman. Tapos, siyempre, siya lamang ang dapat sambahin. So, yon ang pagsamba. Ang pagsamba ay ang ating sukdulang katapatan sa lumikha sa atin at hindi lang lumikha kundi tinubos tayo. Kaya tayo ay sa Kanya 2 beses nilikha at tinubos. Ano mang iba pa ay idolatria. Marahil makakatulong itong ipaliwanag ang mahihirap na salita dito ni Jesus. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin at ang hindi ko kasamang nagtitipon ay nagkakalat. Mateo 12:30. Ang pangwakas, ang pangwakas na pangyayari ay simpleng magiging madramang pagpapahayag ng katotohanan ito. Anong katotohanan? Kung na kanino kang panig, kung kay Jesus o sa kalaban ng kaluluwa. Pangatlong pagkakahati, isang talagang galit na dragon. At ang unang pagtatalakay ay pag-uusig sa unang iglesia. Magawa 12:1-4. So matapos na makita natin yung dalawang utos ng pagsamba. Una sa ribulto at ikalawa ay dun sa halimaw, yung larawan ng halimaw na parehong may banta ng kamatayan. Ngayon naman, ang susunod na dalawang pagtatalakay, ang resulta ng hindi pagsamba doon sa dalawang natalakay. Magawa 12:1-4. Iniunat ni Herodes ang kanyang mga kamay upang pahirapan ang ilan sa iglesia. At pinatay niya si Santiago na kapatid ni Juan. At nang makita niya na ito'y kinatuwa ng mga Hudyo ay kanya namang ipinagpatuloy na hulihin si Pedro. At nooy mga araw ng matinapay na walang libadura. At nang siya'y nahuli na niya, sa kanyang inilagay siya sa bilangguan at siya'y ibinigay sa tiga-apat na kawal upang siya'y bantayan na inaakalang siya'y iharap sa bayan pagkatapos ng Paskwa. Hindi kaagad siya pinatay kasi panahon ng kapistahan eh. Kaya hintayin niya yung panahon ng kapistahan, tsaka niya pupugutan ng ulo. Katulad ng ginawa kay Santiago. At para hindi siya makatakas ay matindi ang gwardya. 4 squads of soldiers, tig-apat na kawal. Ang larawan ay nakakadena na siya pero meron siyang katabi na dalawang sundalo. Oh, katabi niya, talagang bantay sarado. Pagkatapos ay sa labas ng trangkahan ng selda ay may dalawang sundalo rin. Talagang hindi siya makakatakas. Pero, meron ba silang kapangyarihan laban sa isang anghel? Hindi. Kaya basahin niyo yung nangyari kung paano nakalabas si Pedro dahilan sa isang anghel na sinugo ng Diyos. Pag-uusig sa bagong tipan. Hindi madali ang buhay para sa mga Kristiyano ng unang daang kinamuhian sila ng marami sa kanilang kapwa na mga relihiyoso na nakita sila bilang isang banta sa panampalataya ni Moses. Humarap din sila sa puot ng
paganong imperyo ng Roma. Sabi sa ah, The Great Controversy, ang mga kapangyarihan ng lupa at impyerno ay humanay laban kay Kristo sa katayuan ng kanyang mga tagasunod. Ah, talaga ang laban ay kay Kristo, pero ang dinadali sa ating paksa ngayon ay yung mga tagasunod ni Kristo, Santiago, si Pedro, na kinikinita ng paganismo na kapag ang ebanghelyo ay nagtagumpay, matatangay ang kanilang mga templo at altar. Kaya pinatawag niya ang kanyang mga hukbo upang puksain ang Kristyanismo. Ang mga apoy ng pag-uusig ay sumiklab. Halimbawa sa aklat ng mga gawa, pinugutan ng ulo ni Santiago at isinod si Pedro na may isang parusang kamatayan laban sa mga Kristiyano. Marahil ang isa sa pinaka-kapansin-pansing aspeto ng kwentong ito ay masumpungang sa katotohanang natutulog si Pedro sa kung anong dapat maging pinakamasamang gabi sa kanyang buhay. Dapat hindi na siya makakatulog ng gabi yun eh. Ah, pero ang himbing ng kanyang tulog, alam niya na kamatayan na ang susunod sa kanya, katulad ng kay Santiago. Talagang siya yung papatay. Pero ang himbing pa ng kanyang tulog, sabi nga rito napakalalim ang tulog na talagang kinailangang hampasin siya ng anghel upang gisingin siya. Nakakatahano. Umaharap siya sa malaking problema pero natutulog at mahimbing na tulog. Hindi siya magising kundi siya hinampas ng anghel. Si Pedro siyempre ay mapaghimalang napalaya at nasumpungan ang kanyang daan patungo sa isang pagpupulong ng mga manampalataya na nagkaproblema sa paniniwalang siya ay naligtas bagaman sila'y nanalangin. Di lumabas na siya. Nasumpungan niya, nagpunta siya rin sa bahay ng mga kapatid. Ang mga kapatid naman, alam na siya nakakulong. So may prayer meeting sila. Nanalangin sila. Hmm. Kumatok si Pedro at ang isang batang babae si Rhoda ay sinilip. Nakita, ay, si Pedro. Imbis na pagbuksan niya, takbo siya pabalik at sinabi sa mga kapatiran na si Pedro nandiyan sa labas. Hindi maniwala ang mga kapatid na nakalaya si Pedro. Biro mo, ah, idinadalangin nila na makalaya si Pedro pero nakalaya na goal sila. Sabi nga sabi ng lesson, bakit ba ganito ito? Sabi rito, sinasabi ng Biblia na namangha sila na nakapagtataka kung paanong madalas tayong nananalangin at halos walang lakas loob na maniwala na talagang sasagutin tayo ng Diyos. Nakakatawa ito eh. Tayo nananalangin, hinihingi tayo sa Panginoon, pero wala tayong lakas na loob na paniwalaan na ibibigay niya at kapag ka binigay niya ay nagugulat tayo. Yun ang sinasabi dito. Totoo ba yan sa atin? Totoo ba sa inyo yan? Na may hinihingi kayo at kapag ka binigay, nagulat kayo na bakit binigay? Hindi. Hindi ba yung ABC of prayer ay ask, believe, and claim? Pag tayo nanalangin at may hinihingi tayo, ay isipin na natin tinanggap natin ang sagot ng Diyos. Hindi yung katulad ng mga kapatid nito nagulat. Ang banta ng kamatayan ay hindi dapat pumigil sa paglilingkod. May mga mananampalataya na nailigtas, ang iba'y napatay. Samantalang papalit tayo sa wakas ng panahon, mangyayari ang gayon din. Kahit si Pedro,
Pagkaban nailigtas noon, sa huli ay namatay din dahil sa kanyang panampalataya. Sinabi mismo ni Jesus sa kanya kung paano, katotohanan siya sabi ko sa iyo, iunat mo ang iyong mga kamay at bibigkisan ka ng iba at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig. Ito ay sinabi niya upang ipahiwatig kung anong kamatayan luluwalhatiin niya ang Diyos. At pagkatapos nito ay sinabi niya sa kanya, sumunod ka sa akin. 1:21-18. Ano ang leksyon dyan? Magandang leksyon. Si Jesus matapos sabihin kay Pedro kung paano siya mamatay. Gayunpaman ay sinabi sa kanya, sumunod ka sa akin. Ano ang dapat sabihin nito sa atin? Tungkol sa kung bakit ang banta ng kamatayan ay hindi dapat hadlangan tayo mula sa pagsunod sa Panginoon? Yan ang leksyon. No? Alam natin na may kamatayan, pero hindi tayo natatakot sa kamatayan. Ang focus natin ay sumunod sa Panginoon, hindi yung kamatayang nakaamba. Pangatlong pagtatalakay at ang marka ng halimaw, Mateo 12:9-14. At siya umalis doon at pumasok sa sinagoga nila. At narito may isang taong natuyo ang isang kamay at sa kanya'y itinanong nila na sinasabi, matuwid bagang magpagaling sa araw ng Sabat upang siya'y kanilang maisumbong. At sinabi niya sa kanila, sino kaya sa inyo na kung merong isang tupa na kung mahulog ito sa isang hukay sa araw ng Sabat, ay hindi baga niya aabutin at hahanguin? Gaano pa nga ang isang tao na may halaga kaysa isang tupa, kaya't matuwid na gumawa ng mabuti sa araw ng Sabat. Nang magkagayoy, sinabi niya sa lalaki, iunat mo ang iyong kamay. At iniunat niya at napauling walang sakit na gaya ng isa. Datapwat nagsialis ang mga Pariseo na nangagpulong laban sa kanya kung paanong siya'y maipupuk maipapupuksa nila. So yun yung papatayin. Ang Sabat at pagsamba. Malinaw ang aklat ng Apokalipsis. Alinmang tayo sasambahin ng lumikha o ang halimaw at ang larawan nito. At dahil sa ikapitong araw ng Sabat ay pundasyonal na tanda, bumabalik sa Eden mismo, ang Diyos bilang lumikha, hindi ito dapat maging kagulat-gulat na sa isang issue tungkol sa pagsamba sa manlalalang, ang Sabat ay dapat na maging sentro. At saka, hindi nagkataon na ang kapangyarihang halimaw na siya ring makapangyarihan na nagaangking, nagbago ng utos ng Sabat mula sa biblikal na araw tungo sa linggo na walang pahintulot sa Biblia. Ang ideya ng Sabat at linggo na nasasangkot sa isyu ng pagsamba ay may katuturan. At meron tayo sa bagong tipan ng isang pauna sa isyu ng ika-7 araw ng Sabat laban sa utos ng tao. At yan ay ang pagsamba sa araw ng linggo. Utos ng kamatayan laban kay Kristo. Sa Mateo 12, matapos pagalingin ni Jesus sa araw ng Sabat ang lalaking may natuyong kamay, ang mga lider ng relihiyon ay tumugon. Ngunit umalis ang mga Pariseo at nagpulong laban sa kanya kung paano siya pupuksain. Talatang 14. Sa Juan 5, pagkatapos na ang isa pang mahimalang pagpapagaling sa ikapitong araw, ang mga lider ay inusig si Jesus sapagkat ginagawa niya ang mga bagay nito sa araw ng Sabat. Talatang 16. Ang kautusang Sabat ng Diyos laban sa mga kautusan ng tao. Kamatayan dahil sa tradisyon ng tao laban sa ikapitong araw ng Sabat
Wala sa Biblia ang nagbabawal sa pagpapagaling sa Sabat, gaya ng wala sa Biblia ang naglagay sa linggo sa lugar ng Sabat. Pagaman ang tiyak na issue dito kay Jesus, yung pagpapagaling sa araw ng Sabat, ay hindi katulad ng pangwakas na mga pangyayari, yung isusulong ang Sunday law. Sapat na malapit ito. Ang batas ng tao laban sa batas ng Diyos, at sa dalawa, ang pinaglalaban ng utos ay nakasentro sa biblikal na Sabat. Uling salita. Sa porma ng tao, madalas ang mga anghel ay nasa mga pagtitipon ng mga banal at dinadalaw nila ang mga pagtitipon ng masasama upang alamin kung nalagpasan nila ang mga hangganan ng pagpipigil ng Diyos. Ikinatutuwa ng Panginoon sa kaawaan, at dahil sa kapakanan ng kaunti na tunay na pinaglilingkuran siya, pinipigilan niya ang mga kalamidad at pinahahaba ang kapayapaan ng marami. Tandaan niyo yung Sodom at Gomora? Ano? Pagmula sa bargaining ni Abraham, 50, umabot sa 10, pababa ng pababa. Kakaunti ang pagkakatanto ng mga makasalanan na may utang sila sa ilang matapat para sa kanilang buhay. Ah, Dahilan sa mabubuti ay hindi sila karakarakang pinupuksa. Napakagbuti ng Panginoon. Amen. Ang dalangin ko para sa iyo. Sa ngalan ng ating Panginoong Hesus, ang Panginoon ng Sabat, dalangin ko ang matapat mong pag-iingat ng ikapitong araw ng Sabat ngayon ay tumulong sa iyo na matatag na tatayo sa araw na ang sangkatauhan ay pipili mula sa dalawang araw ng pagsamba. Amen. Sumainyo ang Good and Faithful channel dito sa YouTube. Ako'y patuloy na nagpapasalamat sa mga taong tumutulong na makarating ito sa kaalaman ng marami pa. Pagpalain nawa sila ng Diyos. Malaki ang iyong magiging bahagi sa ministeryong ito kung ikaw ay magsusubscribe, kung hindi pa. At kung naging pagpapala ito sa iyo, ay mag-share at mag-like. I-click na rin ang notification bell upang kaagad na malaman mo kapag may bagong video. Ang PowerPoint presentation ay makukuha rin kapag hiningi sa aking messenger account. Maraming salamat. Magkita tayo sa susunod na linggo.